video, we're going to proceed in trigonometry. So, ang lesson na po natin na yan ay meron siyang consistent na 3 lessons as you can see sa ating title outline. Lesson 14 to 16. So, ngayon, syempre sa ating tradisyon sa pagdi-discuss, kung ano yung first lesson natin, ito muna dito. So, first we're going to proceed in solutions for right triangle. Then, susundan siya ng angle of elevation and angle of depression and solution for oblique triangle. So, for more information about this lesson, watch this video till the end. So, let us start for our beginning. So, bago tayo mag-proceed sa ating first lesson, we are going to introduce what is trigonometry. Pag-sabi natin trigonometry, it is a branch of mathematics concerned with specific functions of angles and their application to calculations. There are 6 functions of an angle commonly used in trigonometry. Their names and abbreviations are sine, sin, cosine, cos, tangent, tan, cotangent, cot, secant, sec, cosecant, cs. Yan yung 6 na functions na karaniwa na magagamit natin. At ito ay karaniwang ina-apply sa right triangle. Okay, ayan. As you can see, we have a right triangle here. Now, ito po, yung nakikita natin dyan, that is the angle. The theta. Karaniwang nire-rename ang isang angle ng isang triangle is, mga Greek letters like this. Yung O na parang hugis, hugis tablet na gamot. Ayan, that is what we call theta. Which theta is an example of Greek letter that represent the given angle. Then, yung across nito, we have opposite. It is the one across from the given angle. Ito, ano naman tawag dito sa kahilera? That's what we called adjacent. Is the next to the given angle. And how about this? Diba in F, kung napapansin, ito yung pinakamahaba sa right triangle. And that is called hypotenuse. That is the longest side of triangle. Basta kapag katapat niya, opposite, yung next, yung adjacent, at yung long side is hypotenuse. Okay. Trigonometric functions, diba kanina sa definition ay nabanggit natin yung mga types of angles, yung mga sine, cosine, ngayon. And it is acronym SOHCAHTOA. Ano ba yung sabihin ng SOHCAHTOA? Ngayon, S means sine. That sine is equals to opposite per hypotenuse. O, opposite, H is hypotenuse. Excuse me. Okay, kung mapapansin nyo dito, yung theta, paano naging A over C yan? Paano naging A over C ito? Yung theta, katapat niya, yung opposite niya is A, at yung longest side which is yung hypotenuse is C. So, ganito. Since the given angle is in angle A, therefore, ito ang pagbabasa natin, opposite, adjacent, hypotenuse. The opposite is A, adjacent is B, and the hypotenuse is C. Hindi nire-recommend na kabisaduhin itong mga ganitong A over C. Paano pag dito nilagay ang angle? Diba? Mamaya yan natin. Next, cosine. C stands for cosine, which A is adjacent over hypotenuse. Yan ang pinakatatandaan nyo, SOHCAHTOA. Hindi yung A over C, B over C. Adjacent over hypotenuse, which means this is the adjacent one and the hypotenuse, since the given angle is in angle A. T is for tangent, which means the OA, hindi overacting ha. O is opposite over adjacent, or A over B. Opposite nito ay A, ang ano nito ay B. How about yung tatlo? So, if we have SOHCAHTOA, which is the main trigonometric functions, tandaan yan ang ating main trigonometric functions. And this acronym is COSHAKAW, that is the reciprocal of SOHCAHTOA. The reciprocal of sine is cosecant, which means, kung dito, opposite over hypotenuse,
hypotenuse over opposite naman. Which means, kung A over C ito, C over A ito. The reciprocal of cosine is secant. So, katawa ko, syakap. Okay. Secant. Kung adjacent over hypotenuse ito, so, baliktad, hypotenuse over adjacent, which means that is C over B. The last but not the least, the reciprocal of tangent is cotangent, which adjacent over that it values adjacent per opposite. Okay. Ngayon, meron din tayong isa ditong ginagamitan bukod sa SOHCAHTOA at COSIACAW. We have Pythagorean theorem. This is the most basic one if we're going to find the sides. The square of the length of the hypotenuse of a right triangle equals the sum of the squares of the length of the other sides. So, ayan. Camera pods natin. Ayan. Mapapansin nyo dyan sa kabila, ayan. It equals, A squared over plus B squared equals C squared. Halimbawa, kung 3 ito, 4 ito. Ito, 5. Square ng 5 is 25. O, halimbawa, yung A natin ay 3 at ito 4. 3 squared, 9. 4 squared, 16. 9 plus 16, 25. Diba? Excuse me. Ganun po nag-work ang Pythagorean theorem. Kahit you may try to search sa internet kung the origin of Pythagorean theorem that can be applied in trigonometry. Okay, let's have special angles of a right triangle. Ito ay karaniwan na naman to sa calcu. So, wait. Okay, mapapansin nyo dyan sa triangle, the theta is in 30 degrees. And we have here the sides. We have 1, square root of 3, and 2. 2 is the hypotenuse. So, paano ba ito nag-work? So, let's proceed in sine. That sine 30 equals 1/2. So, katawa, opposite, hypotenuse. Next, cosine. Cosine 30, adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse. 30, this is our theta, ha? Tangent. Opposite over adjacent. We have 1 over square root of 3. Pero dito sa rules, di ba, kailangan natin mag-rationalize kapag meron tayong radicals sa ilalim. Multiply natin both numerator and denominator in square root of 3. Therefore, we have square root of 3. Cosecant, kabaliktaran. Kung sine 30 is 1/2, then, ang cosecant natin ay 2. Ang cosine 30 ay square root of 3 over 2. Kapag binaliktad nyo yan, 2 square root of 3. 2 over square root of 3. Therefore, magiging 2 square root of 3 over 3. Then, cotangent, ito na lang babaliktarin nyo, wag na ito. Magra-rationalize kayo ulit. So, ito rin naman ang do square root of 3 lang din naman ang lalabas. Kaya mangyayari dyan, baliktarin nyo na yung 1 over square root of 3. Ayan. Yan. Ngayon, try natin siya gamitan ng calcu. Kaya meron special angle dito. Kaya nasabi natin special angle. Kasi ganyan. So, let's say, mag-ano tayo, sine 30. We have 1/2 here. Kapag naman cosine square root of 3 over 2. Kapag naman tangent, ganun na din. Paano po tayo mag-apply sa calculus nitong tatlo na to? Sige. We all know that the reciprocal of sine 30 is 1/2, diba? So, reciprocal lang natin yung sine.
Okay, 1 over sine 30. 2. Naging 2 siya. Kumbaga, alam lang natin kung ano yung mga reciprocal nito, kaya ma-apply at ma-apply natin siya sa iba't ibang Hindi naman yun, basta pagka mga special angles, 30, 60, yun, mga ganon. 45. Next, let's proceed in 60 degrees. Ngayon, nalipat natin yung theta. Ngayon, nasa 60 na siya. So, ngayon, nalobat tayo. Kailangan natin yung charge. Okay, for our sine, excuse me, sine 60, ito na yun. Opposite over hypotenuse. Dito ha, dito. Next, cosine. We all know that is ka adjacent over hypotenuse. Next, tangent. Ito. Kanina 1 over 3, diba? 1 over square root of 3. Ngayon, ito naman. Ngayon, parang huwag na natin pahirapan ang sarili natin pag mga ganito. Basta alam lang natin, kabaliktaran ng sine is cosecant, cosine is secant, tangent, cotangent. Yung sine, napansin nyo, sine lang siya. Kaya dun sa tatlong reciprocal, yung may cosecant, sine cosecant, cosine secant, tangent, cotangent. Ang lang dyan, yung tangent, saka yung cotangent. Yan. Okay, balik tayo dito. Cosecant. Kabaliktaran ng square root of 3 over 2 is 2 square root of 3. Then, rationalize 2 square root of 3 over 3. Kabaliktaran ng 1/2, syempre 2. Then, kabaliktaran naman ng square root of 3 is 1 over square root of 3. Kapag ni-rationalize nyo, square root of 3 over 3. Okay, try natin ulit sa ating best friend sa calculator. The best kong calcu. Okay, sine 60. Sine 60. So, tama. Sine 60 is square root of 3 over 2. Then, try naman natin cosine. 1/2, diba? Next. Tangent. Diba? Something. Okay, next. 45 degrees naman tayo. Ito kahit alin dyan sa dalawa gamitin nyo. Halimbawa, sine of 45. Ito lang din nyo. Sine of 45. Ito lang din nyo. And, walang may mapapansin kayo. This is a right isosceles triangle. Right triangle. That is isosceles right triangle. Bakit? 1 to, 1 to. Because we all know that isosceles triangle is at 2 sides and angles congruent. Okay, for your sine 45 is we have 1 over square root of 2 or square root of 2 over 2 since rationalize. Cosine, same. Sine, cosine. Ang naiba dyan, tangent, which is 1. 1 divided by 1. Opposite, adjacent. Ito, baliktarin natin. Square root of 2. Bakit? Ito, baliktarin. Ito lang babaliktarin nyo. Kasi ito, halimbawa, kung try natin. Try nyo sa imagination or try nyo sa papel nyo. Kung nanonood ka, may papel ka. Try mo. 2 square root of 2. Multiply nyo both sides sa 2 square root of 2. Pag binaliktad nyo to. 2 square root of 2. So, maging 2 square root of 2 over 2. Kakancel nyo yung parehas na 2 doon. Magiging square root of 2 lang. Magiging 1 yung dalawang 2. Yung 2 square root of 2, saka yung 2. Kakancel nyo yung dalawang 2. Ang matitira, square root of 2. Next. Ito. Huwag nyo perapan sarili. Ito na ang baliktarin nyo.
Ayan. Tangent, kahit baliktarin mo yung 1 pa rin yun. O, diba? Yan ang pinakamadali sa lahat ng special calculus. So, try natin sa best friend natin calculator. Your wish is my command. Tama nagsabi ng hindi. Hindi lang naman. Okay. Ayan. Next, cosine. Cosine. Yun lang din. Tangent. What? O, diba? Subsine. Ngayon, dito na tayo mag-proceed. Yan ay introduction pa lang. Ewan ko, baka umaba na naman tayo. So, let us proceed in solutions for right triangle. So, let us have first problem. So, higit na ako yung sarili. A right triangle ABC measures an angle 60 degrees with an opposite side and hypotenuse measures 3 centimeters and 5 centimeters respectively. What is the measure of the angle BAC and its adjacent side? So, meron tayong given na 60 degrees. 60 degrees. The ABC, bakit dito siya nakalagay? Diba we all know if we're going to indicate or naming an angle with the 3 letters, the middle one represents the angle. Okay? Opposite side with an opposite sides and hypotenuse measures. So, bakit nandito ang 3? Hindi dahil sa mas malaki ang 5. No? Mas malaki ang 5 since hypotenuse. Kasi sabi, opposite side and hypotenuse measures 3 and 5 respectively. Ibig sabihin pagkakasunod-sunod. Anong nauna? Opposite side, which means 3 centimeters. Then the hypotenuse is 5 centimeters. So, ang tinatanong ngayon dyan, ano ang sukat ng angle BAC, which means the angle A, since ito ay nasa gitna, and the adjacent side. Ngayon, given, so automatically, nakita nyo, right angle ang C, siyempre 90 degrees yan. Okay, looking for angle A. A plus B plus C equals 180. 180 minus B plus B plus C. 60 plus 90, 150. 180 minus 150 is 30 degrees. Or simply, 90 minus 60. Yun lang din. We have 30 degrees now. Looking for side B using Pythagorean theorem. Since dalawa naman ang given natin, madali lang. So, dinerive natin yung formula, itong A nilipat dun sa kabila. So, ngayon, pwede natin maglipat. So, 5 squared minus 3 squared. 25 minus 9. B squared equals 16. Then, find the square root of both sides of the equation. Square root of 16 is 4. Don't forget the unit. Diba? Therefore, meron tayong 4 cm. Next. Excuse me. A right triangle, RAT, or RAT, measures 40 degrees with a hypotenuse measures 70 millimeters. So you have to find the missing measures to be converted in centimeters. At we all know that 1 centimeters consists of 10 millimeters. Ito, divide mo sa 10. O, sige, centimeters times 1 centimeters over 10 millimeters. Then, yun, divide nila. At ngayon, ilalabas natin, ART. Eh, bahala, kahit baliktarin nyo to. Basta, tama yung pagkakalagay. Okay. We have 40 degrees here. We have 70 centimeters. 7 centimeters. Divide lang natin sa 10. Kasi, convert lang din naman natin sa centimeters yung sagot. Convert na natin ngayon sa given. Diba? Ngayon, ang given lang natin, yung angle na 40 degrees sa hindi natin na 90 degrees. Ang nawawala, yung, tatlo. Yung angle R, side A, side R. Okay, looking for R, ayan, or 90 minus 40 is simply 50. Okay.
looking for side A, since there's only one side given, nakita naman natin, isa lang naman. So, gagamit tayo ng SOHCAHTOA. At ginamitan natin siya ng sine. Bakit sine? We have given hypotenuse. And ang nawawala, opposite. Eh, meron naman tayong degree na 40 degrees. Angle, rather. Ngayon, pwede natin itong i-derive. Di man pwede na i-divide natin yung 8 divided by 7. Derive natin yan para makuha natin yung value ng 8. Anong gagawin natin para mawala yung 7? Cross multiplication. Therefore, we have A equals 7 sine 40. At ang sagot dyan ay 4.50. Let's see nga sa calculator. Ang sabi, 7 sine 40. 7. Okay, 4.49951. Pero, sa mga pagsusolve ng we prefer to solve, correct the decimal in 2 decimal places. So, therefore, ang katabi ng 9, di ba, 89, edi magiging 50. Kaya 4.50. So, meron tayong 50 degrees pala dito. And we have 4.50 centimeters dito. For the measure of side R, pwede tayo dito ng 2 sets. Pwede na tayo mag-Pythagorean since meron na tayong given na 4.50. Ngayon, using Pythagorean theorem, pwede tayong gumamit ng dalawang dito. Pero, we assure naman na iisa lang din naman ang lalabas. So, t squared, so square root of t squared minus a squared. Excuse me. The t is the hypotenuse. So ito, dinerive na natin, dinerecho natin square root itong dalawa. 7 squared minus 450 squared. So we have 5.36. Gamit tayo naman din, ito, try naman natin SOHCAHTOA. Pwede tayong gumamit ng 40 or yung 50. Pwede gamitin natin sine 50 equals r over 7. Or pwedeng cosine 40, ito na nga, which is yung ginamit natin, para saan naman din ang lalabas. So, 7 times cosine 40 is 5.36 pa rin. Let's see. So, ito yung assurance lang naman to. So, cosine 40. 7 cosine 40 is 5.36 pa din. So, try din natin yung sine 50 r over 7. Okay. Babalik tayo. Nawawala. Okay, 7 sine 50. 5.36 pa din. Basta kahit ano i-try nyo, yun din ang lalabas. Pero depende rin sa estimation. No? Kayo, bahan. Next. Just the same. Kapag nagsosolve kayo, huwag nyo kakalimutan ang units. Kapag word problem. Kasi kahit gaano pa katama ang sagot nyo at computation nyo, kapag walang unit, mayayari kayo. Kasi hindi naman lahat ng teachers nagko-considering ng walang unit. Alam mo unit. So, tayo ng application in real life naman to. A kite has a string of 40 feet long. If the string makes an angle of 42 degrees with the ground, find the height of the kite or how high is the kite. So, ngayon, meron tayong ground. At syempre, di man pwedeng may lilipat yung saranggola mag-isa. Syempre, may bata. O, karaniwan naman kasi bata naglalaro ng saranggola. Syempre, kung bata lang, syempre may string dapat. And ito ang saranggola. Pinagdaruan muna yun. So, sabi rito, a string has a 40 feet long. Ganon kahaba ang string. Grabe yan, no? If the string makes an angle of 42 degrees, siguro may nagsasabi sa inyo, ayoko na magkaroon sa saranggola. Okay. We have 42 degrees with the ground. Ang hinahanap, gaano kataas yung kite. Find the height of the kite. Yan. Ganyan yung magiging structure. Siyempre, baka malito tayo,
Kaya, let's go. Ano muna natin yung given? Length of the string is 40 feet. Given angle is 42 degrees. Unknown is the height of the kite. Ngayon, gagawa tayo dyan ng triangle. So, it can form a right triangle. Pwede natin siya ngayong isosolve. Basta tan nyo lang yung given, basta alam nyo lang yung SOHCAHTOA, yun, at masusod. And, inan natin yung triangle, kinuha natin yung triangle mula doon sa given. So, ngayon, based on the given figure, ano ang pwede natin gamitin na, since hindi natin pwede gamitin Pythagorean theorem, since isang side lang naman ang given. Ngayon, meron tayong hypotenuse saka opposite. Therefore, gagamitan natin siya ng sine. Ayan, sine theta is equals to opposite over hypotenuse. In-apply lang natin. Sine 42, since ang theta natin is 42. So, para mawala yung 40 sa baba ng h, cross multiplication. Ngayon, gamit tayo ng calculus. Si best friend. Best friend, wala ngayon best friend na tawag na sa calculus. Nagiging best friend natin ang calculus kapag ka mga gantong try ko. Okay. Ayan. Ano sagot? 26.76522.425. Pero ano kaya nilagay ko? Binuo ko pa rin. Pero kung i-estimate natin siya in 2 decimal places, ito, katabi nito. So, 77 feet. Ganyan po kataas ang height natin. Ganun pala tayo kataas magpalipad ng saranggola. Kapag kasing haba ng 40 feet yung string natin. Okay. Kayo kaya, share nyo naman kung gaano yung angle nyo pagka nagpapalipad kayo ng saranggola. Baka siguro after na video na ito, wala namang laro ng saranggola. Ngayon, let's proceed in angle of elevation and depression in my next video. So, syempre, dito na natin puputuloy muna ang ating discussion sa trigonometry. And hope lahat ay may natutunan sa ating lesson today. So, that's all for today, and thanks for watching, and see you in my next video.